So, bago ang lahat, kung ano man yung mapapanood nyo sa video na to, ay huwag nyo na subukang gayahin pa. Lalo na sa mga bata dyan kasi magsisisi lang kayo. So, nangyari ang kwentong ito nung nasa junior high school ako. Grade 7 ako noon. Noong pumapasok kasi ako sa school namin, hatid sundo ako ng asawa ng ate ko. Kasi hindi ko pa kabisado mag-commute nun mag-isa. Bale yung school namin nun ay malayo sa bahay kasi nasa bayan siya. Kaya kailangan ko pa talaga magsakay para makapunta doon. Tanda ko pa nga dati, madalas ako nalilate nun. O Jed, bilisan mo na at late ka na yata. Dito na lang ulit kita susunduin mamaya ah. Sige kuya, salamat ah. So, ayun nga, dahil hatid sundo ako ng bayaw ko or brother-in-law, expected ko na nandun siya tuwing uwian namin. Pero one time, Yay! Uwian na! Okay class, pumunta muna kayo sa labas para sa flag retreat. Walang tatakas dyan ah! Yes, ma'am! Pagkatapos ng flag retreat nun, nagsilabasan na rin kami nun. Pero naghintay ako dun sa may tabi ng gate kasi hinihintay ko pa yung sundo ko nun. Pero nakalipas na yung 30 minutes nun, wala pa ding dumadating na sundo ko. Bakit kaya ang tugal nun? Wala nang halos estudyante dito oh. Nang makalipas ang 1 hour nun, nag-decide na ako maglakad papuntang paradahan. And take note, na napakalayo nun mula sa school namin. Maglalakad pa ako ng halos 30 minutes bago makarating sa paradahan ng tricycle namin. Sobrang stress ko na that time kasi first time ko maglakad ng ganun kalayo ng mag-isa lang. Naiiyak na ako nung time na yun pero patuloy lang ako sa paglalakad ko nun. Nakarating ako sa paradahan nun at nakauwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay nun, dala na rin siguro ng inis at pagod ko, nagdadabog-dabog ako nun. Jed, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Hindi ka daw nasundo ng asawa ng ate mo. Wala na akong pakialam, Nay. Ang layo-layo kayo nang nilalakaran ko. Sakit-sakit na nga pa ako tapos mag-isa lang ako. Paano kung may masamang tao na pagdiskitan ako dun? Hep! Kung pwede lang sana ako mag-time travel sa sandaling yan para kutusan ko yung sarili ko, ginawa ko na. Sobrang attitude. Ang dami kong kinuda nung time na yun, tapos sobrang lakas pa ng boses ko, kaya narinig ng ate ko at ng asawa niya yung mga pinagsasabi ko. At dito na nagsimula ang gulo. Nay, ano yung naririnig kong pinagsasabi niyang si Jed? Ayan, pinagsasabihan ko ay ang batang yan. Aba, akala mo kung sino kong umasta. Isang beses lang naman hindi nasundo, galit na galit na. Oo nga naman, Jed. May nag-emergency lang dito sa bahay kanina, kaya hindi ka nasundo. Ikaw na nga itong binibigyan ng pabor dyan, tapos ikaw pa itong galit na galit, ngayon ka lang naman hindi nasundo ah. Tsaka hindi ka na bata, kaya mo naman na mag-commute ah. Pinagalitan ako ng malala ng ate at nanay ko noon. Wala na din ako naging imik ng mga oras na yun dahil na-realize ko na nga din na mali talaga yung naging asta ko ng mga oras na yun. Humanda ka sa akin mamaya, Jed. Patitikimin kita ng lumilipad na tsinelas kang bata ka. Natameme ako nung time na yun at parang naging bato ako sa kinatatayuan ko. Kung may isa akong kinakatakutan nung bata pa ako, yun na yung mapalo ng nanay ko. Kaya ang ginawa ko nung time na yun, tumakbo ako palis ng bahay at pumunta ako sa malayo sa bahay namin nang hindi ako makita ni nanay. Nagtigil lang muna ako sa gilid ng kalye nun. Ayokong bumalik sa bahay kasi sure ako napapaluin ako ni nanay. Kaso di ganun kadaling magtigil sa kalye lalo na kapag gabi. Kasi madaming lamok tapos nakakatakot kasi madilim. Hindi na ako babalik. Bahala na kayo. Hindi na talaga ako babalik. Hindi nyo naman ako mahal. Ano ba naman tong lamok na to? Nag-e-emote yung tao eh. Teka, ano yun? Ay, tiyan ko lang pala. Ano ba yan? Nagugutom na ako ngayon. Paano na ako nito? Dapat pala nagdala ako ng pagkain at kumot bago ako kumaripas ng takbo kanina. Makalipas yung ilang oras nun, madilim na din nun at nakaramdam na ako ng gutom kaya nag-decide na akong umuwi. Hahayaan ko na lang sigurong mapalo ako kaysa naman mamatay ako sa gutom.
Pag-uwi ko sa bahay, nakaabang na si nanay sa may pintuan ng bahay namin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit ngayon ka lang? Sorry po, di ko na po ulitin. Sa ate mo ikaw mag-sorry, wag sa akin. Ikaw pa tong may gana magreklamo, ikaw na nga itong hinahatid sundo ng libre. Ngayon ka lang naman hindi nasundo dahil may naging problema. Tapos ang dami mo na agad sinabi dyan. Hala, sige, pumunta ka sa bahay ng ate mo at doon ka mag-sorry. Sorry ate, di ko na uulitin. Simula nung araw na yon, hindi na ako hinahatid at sinusundo sa school nun. Kaya naman natuto ako maglakad nun pa uwi at mag-commute ng mag-isa. Uy, naglalakad din ba kayo pa uwi? Oo, Jed, bakit? Pwede ba makisabay ako sa inyo? Mag-isa lang kasi ako naglalakad eh. Oo naman. At saka doon ko na-realize na hindi naman pala ganun kahirap at kapagod maglakad, lalo na kapag may kasabay ka at nakakausap ka habang naglalakad. Jed, tinatanong pala ng ate mo kung magpapahatid sundo ka na daw ulit sa kuya mo. Ay, kahit wag nanay, kaya ko naman na po magsakay mag-isa. Tsaka may nakakasabay na din po ako eh. Anong moral ng kwento na to? Magbaon kayo ng pagkain pag maglalayas kayo. Joke lang ha, joke lang. Ang gusto ko lang sigurong i-point dito is huwag tayo maging attitude, na huwag nating samantalahin yung mga pabor na binibigay sa atin. Maging thankful na lang tayo at huwag na tayo magalit kapag may pagkakataong hindi nila nagagawa yung gusto natin. Tsaka siguro, nangyari din sa akin yun para matuto ako maging independent, lalo na dahil kailangan ko din talaga mag-commute nun araw-araw. So, ayun lang naman. Sana ay nagustuhan nyo pa rin tong kwento na to kahit sobrang gulo niya. And yun lang, huwag niyong gagayahin yun ha, kasi baka mapahama kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. So, ayun. Pagpasensya na nyo kung sobrang layo ng gap ng mga uploads ko kasi alam niyo na nasa OJT ako. Sobrang konting-konti lang talaga yung time na nalalaan ko dito. Sabado at linggo lang. Tapos, ayun, marami kailangan i-drawing. At saka, pagpasensya nyo na kung magkaiba yung quality ng audio na to. Kasi, yung iba na record ko na dito gamit yung mic ko nung nasa Mindoro pa ako. Tapos, yung ibang additional scenes, dito ko na na-record sa Manila. Wala akong mic. So, ayoko namang ulitin yung buong script kasi napakahaba. So, pagpasensya nyo na. And also, ano pa ba? Shoutout na rin sa mga nandito, yung mga pangalan dito. Shoutout sa inyo. And thank you sa mga supporters ko na kahit matagal nandyan pa rin, nanonood pa rin kayo. So, ayun lang. Dagdagan ko lang ulit yung lessons na huwag tayo maging attitude, okay? Kapag tayo may kailangan sa isang tao, dapat tayo yung magpakumbaba, ganoon. And, so ayun lang. Bala ko palang kumuha ng animator at storyboarder, tapos BG background creator. Para may katulong naman ako dito sa YouTube channel ko habang, busy pa ako. So, ayun lang. See you sa next video. Bye. Bye-bye. Bye-bye.